blessed story of the Christ who came from glory just to rescue me from sin and misery. He in loving kindness sought me, and from sin and shame he brought me. Hallelujah, Jesus ransomed me. Hallelujah, what a Savior who could take a poor lost sinner, lift him from the miry clay and set him free. I will ever tell the story, shouting glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus ransomed me. By and by, with joy increasing and with gratitude unceasing, lifted up with Christ, forevermore to be. I will join the host there singing in those anthems ever ringing, to the King of love who ransomed me. Hallelujah, what a Savior who could take a poor lost sinner, lift him from the miry clay and set him free. I will ever tell the story, shouting glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus ransomed me. Hallelujah, what a Savior who could take. Magandang umaga po sa ating bawat isa. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na habag at biyaya sa atin. And I'm extra happy today sapagkat isa sa mga kapatiran natin na miss ko ay kasama po natin ngayon. Nakasama natin si Brother Totoy Ganas. Purihin ang Panginoon sa kanyang presensya. And thank you sa bawat isang narito. At alam mo natin ay ito'y katugunan din naman ng Panginoon sa ating prayer na tayo po ay kahit paunti-unti ay makapagpipon-pipon na dahil alam natin kung gaano ito kahalaga sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang pagtitipon natin tuwing unang araw ng linggo ay hindi lang tradisyon na nakasanayan, kung hindi disenyo ng Panginoon sa buhay ng Kristiyano kasama ang komunidad ng mga kapwa mananampalataya na nagpupuri sa Panginoon, naglilingkod, nagmamahalan, nagsusuportahan sa isa't isa. So yan po ay napakahalaga. At again, alam po natin na meron tayong mga kapatiran ngayon na nasa pagdadalang hati sapagkat sa pagkamatay ng mahal sa buhay, mamaya ho, actually 12 ng tanghali ang baba sa kay Sister Jingjing. So, pero dahil yung sa kanyang mga kapatid, kapamilya, nag-desisyon sila na idaan mo sa simbahan sa buhangin. So, kung sakali man na kayo ay pupunta doon at nakikiisa, I would advise na hintayin nyo na lang doon siguro sa may cemeteryo at huwag na kayo sumama sa loob noong simbahan. And then also, pag-pray mo natin Sister Amor. Last Sunday kasama natin Sister Amor, pero I believe hindi kahapon makalawa ay pumanaw ang kanyang kapatid. And then yung pang-isa niyang kapatid ay nakakonfine sa ospital. So pag-pray po natin ang comfort, provision sa mga mahal sa buhay ng ating kapatiran na Sister Amor. Tawa ay siya ko sustentuhan ng Panginoon. Hindi pa man din napakadali na bumiyahin para marating yung kanyang mga mahal sa buhay dahil sa ano na natin ang kalagayan ng ating sitwasyon. Pag-pray po natin ang buong Reyes family. So yun po ang ilan sa mga updates, i-announce natin yan ulit mamaya. And also sa Bukol family, birthday po ni Jansel ba o Stephanie? Stephanie, birthday ni Stephanie. So happy birthday kay Stephanie. At mamaya po dapatingin natin ulit. So ito po ang ating Sunday School. Sa mga nasa patutok sa ating live stream, welcome sa ating Sunday School. Tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero bago yan, tayo po muna ay umawi ng books of the Bible. Tayo po yung Muslim lahat. Tayo po yung umawi. Ulit po natin ng books of the Bible. Thank you.
Amen. Purihin po ang Panginoon at muli ho, welcome sa atin hong gawain sa umaga, ang ating Sunday School. At salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na pag-iingat at paggabay ho sa atin. Ano ho? It's been 7 months. 7 months na mula March 15 na nagsimula ang mga quarantine, lockdown. Tayo ho ay nagkaroon ng talagang 5-6 na buwan na halos hindi tayo nakakapagtipon-tipon. There have been months na kami lang dalawa ni Brother Gab dito sa church, kasama minsan ng ilang mga deacons, and there were, I believe, 2 Sundays ako lang mag-isa dito sa church. And well, yung isa ho pala ay nandun ako sa kwarto dahil may trangkaso, pero yung isa ay ako lang ho mag-isa dito. Again, those are memories na atin hong matatanganan at sinustentuhan tayo ng biyaya ng Panginoon. Ngunit meron pa rin ho tayong pagdiriwang at napakalaking kagalakan na tayo ho ay magkakasama ngayong umaga. Tayo ho ay dumako sa ating pag-aaral, and we are still going through our series of the fundamentals of the Christian faith. Mga basic na Christian doctrine. And when we say na basic, hindi ito nagsasabing mga madadali lamang, kung hindi ito yung mga foundational kailangan natin maunawaan. And we are now on the topic or the subject of theology, or the study of God, or the doctrine about God. And we are talking about the attributes of God. Pasensya na ho, may sugat yung dila ko ngayon, kaya medyo naiipit ng kaunti yung salita. Mga katangian ng ating Panginoon. At sa pag-aaral natin patungkol sa katangian ng Panginoon, atin itong sinab-categorize sa dalawa: communicable attributes of God and also incommunicable attributes of God. At yun yung una nating pinag-aralan. When we say incommunicable, ito yung mga katangian niya na nagmumukod tangi sa kanyang sarili. Ito ay sa kanya lamang. At ilan ho sa mga katangian na ito na ating pinag-aralan ay the aseity or the independence of God, the immutability, the unchangeableness of God, infinity, ang kawalang hangganan ng Diyos, eternality, ang pagiging eternal ng Panginoon. He is without beginning and without end. Omnipresence, siya ay nasa lahat ng lugar, 100% sa 100% ng panahon. Walang lugar at walang panahon na wala doon ang Diyos sa kanyang kabuuan. Okay? Ngunit, kagaya ng ating naging pag-aaral, minamanifest ng Diyos ang kanyang sarili sa iba't ibang mga kaparaanan. Siguro, Riga, yung slide sa harapan, pakisara mo na. Para hindi. Yung mismong projector. Yeah. Thank you. Okay, nagiging distraction po kasi. Pasensya na po. So, nahandoon ang omnipresence ng Panginoon. So, siya ay nandito at siya rin naman ay kasama, nandiyan sa ating mga kapatirang nasa mga tahanan na nakatutok sa live stream. At siya rin naman ay nasa dagat, siya rin naman ay nasa bundok, siya rin naman ay nasa impapawid, at sa 100% siya ay naroroon. The omnipresence of God. And then we look at the omniscience of God. At merong mga tao nagde-deny nito. Merong mga theologians na dinideny ito. Kung inyong nare-recall yung ating pag-aaral ng mga nakaraan, yung tinatawag na openness theology, na ang Diyos ay, ang future ay open kasi hindi alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. At depende sa nangyayari, nagre-react lang ang Panginoon. At yun yung paliwanag nila, kaya meron pa rin kasamaan kasi hindi alam ng Diyos yung mga gagawin ng tao. Well, alam ho natin na lahat ng o lalapat sa salita ng Diyos. We have an omniscient God. Isang Diyos na alam ang lahat ng bagay. Bagay na nakaraan, bagay na nangyayari at bagay na hinaharap. Alam, hindi lamang ang mga ginagawa, kundi ang mga laman ng ating puso at isipan. Alam niya, maging hindi lang yung malalaking mga events, kundi alam niya maging yung ibon na namamatay at yung damong nabubulok. Lahat ng ito ay alam ng Panginoon.
And then, last Sunday, natapos ho tayo sa ating pag-aaral patungkol sa omnipotence of God. That God is all-powerful, or in another way of saying it, all power is in God. At pag sinabi ho nating God is omnipotent, lagi itong may dalawang side para maunawaan natin yung katotohanan. Nasa Kanya lahat ng kapangyarihan at nasa Kanya lahat ng kapangyarihan na kakayahan at nasa Kanya rin lahat ng kapangyarihan na otoridad. Lagi ho yang magkasama sa Diyos. Ayoko hong makalimutan natin. Gusto ko kaya natin inuulit-ulit dahil gusto ko hong makatanim sa atin yung kaisipan. Nasa Kanya lahat ng kakayahan at lahat ng otoridad. Mahalaga ho yan sapagkat nasa iyo man ang kakayahan, kung wala kang otoridad, wala kang magagawa. Nasa iyo man ang otoridad, kung wala ka rin namang kakayahan, wala ka pa rin magagawa. Pagdating sa Diyos, nasa Kanya ang lahat ng kakayahan at lahat ng otoridad. Kaya nga ho, malinaw. Let's just go back to a verse. Bago ho tayo manalangin for us to recall sa Daniel chapter 4. I hope you have your Bibles with you. Daniel chapter 4. At nakita ho natin dito na ang Diyos ay soberano, hindi lamang sa mga bagay-bagay, sa events, but also soberano rin siya maging sa mga spiritual, moral creatures. That is, spiritual and human beings. Siya ay soberano. Ang sabi ng salita ng Diyos, verse number 35, para hindi ho tayo magtagal, Daniel chapter 4. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Now, hindi sinasabing baliwala, kung hindi kumpara sa Diyos, okay? Kumpara sa Diyos, ay ang halaga ng lahat ay walang kabuluhan. Pag kinumpara natin kung gaano kadakila ang Panginoon. Pagdating sa bandang gitna, and He, God, doeth according to what? His will. Not man's will, but His will. He doeth according to His will in the army of heaven. And that is moral, spiritual beings. And among the inhabitants of the earth. And that is moral human beings. God doeth all things according to His will. At ang sabi ho dyan, none can stay His hand or say unto Him, what doest thou? So makikita natin dyan yung dalawang side ng omnipotence. One, He is able. Kaya niya. He doeth according to His will. And then pangalawa, He has the authority. None can stay His hand or say unto Him, what doest thou? Walang pwedeng kumesyon sa ating Panginoon. So, diyan ho malinaw ang pagiging soberano ng ating Diyos. And then we studied about the problem of, or the problem of evil, or theodicy. Sabi nga ho nung iba, kung ang Diyos ay soberano at mabuti, bakit may masama? Well, ang nagiging lundo nila, kaya may masama kasi walang Diyos, or yung iba naman, kaya may masama, may Diyos, pero hindi siya omnipotent. May Diyos, omnipotent siya, pero hindi siya omniscient. So nakikita ho natin, yung iba ang nagiging paraan para sagutin ang problema ng kasamaan ay ibaba ang Diyos. I-deny kung sino ang Panginoon. Pero napag-aralan natin, if you remember, na ang salita ng Diyos ay nagtuturo na ang Diyos ay soberano, ang Diyos ay matuwid, at oo, merong umiiral na kasamaan. At ano ang sagot dito? Ang sagot ho ay ito. Ang Diyos na perpekto sa Kanyang pagiging soberano at katwiran ay pinapahintulutan ang kasamaang umiral na hindi siya ang nagiging sanhi nito or may akda nito upang ipakita ang kanyang katwiran o matuwid na katangian
at ipakita ang kanyang kaluwalhatian. So again, hindi ho dahil hindi niya alam. Hindi ho dahil wala siyang kakayahang pigilan. Alam niya, may kakayahan siyang pigilan, bakit may kasamaan? Dahil sa kanyang otoridad at sa kanyang kaalaman, ito ay kanyang pinapahintulutan. The reason why evil exists is because God allows it. And then we answer the question, last Sunday, why? Bakit? Bakit ito pa'y hintulutan ng Panginoon? And we looked at the Bible, and we arrived at two conclusions. One, that three conclusions. That is, the one is that God may reveal His righteous character. Maipakita ng Diyos ang kanyang matuwid na katangian. Maipakita ng Diyos yung kanyang habag, yung kanyang awa, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang biyaya, yung kanyang kabanalan, maging yung kanyang galit. Naalala niyo yung binasa natin sa Romans chapter 9? Ano kung gustong ipakita ng Diyos yung kanyang puot? Gusto niyang i-display. At paano na-display ho yun? Kapag pinarurusahan ng Diyos ang kasamaan. Nakikita ang banal na puot ng Panginoon. And then sa Romans chapter 11 verse 36, malinaw, it is a display of His glory. For all things were of Him, through Him, and for Him, to whom be glory forever. Amen. At isa sa napaka magandang halimbawa ho dito ay walang iba kung hindi ang buhay ni Job. Pero bago natin puntahan ho yun, baka malibang si Brother Paul, mag-pray muna tayo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Ikaw na Diyos na soberano, makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat, at nasa lahat ng dako. Diyos na hindi nagbabago, Diyos na hindi nangangailangan ng anuman o sinuman. Ikaw ang Diyos na perpekto, at Ikaw ang aming sinasamba, pinupuri, minamahal, pinaglilingkuran. Alam namin na Ikaw ay naririto ngayon. Alam namin na alam mo ang laman ng aming mga puso. At alam din namin, O Diyos, na anuman ang aming kalalagayan, ang lahat ng ito ay nasa ilalim pa rin ng iyong kamay. Panginoon, salamat po, sapagkat sumasamba kami at naglilingkod sa isang Diyos na buhay, sa isang Diyos na may kakayahang gawin ang iyong kalooban, sa isang Diyos na makapangyarihan. Kaya ho, Panginoon, nawa, magdalang habag ka sa amin. Bigyan mo kami ng dagdag na karunungan, hindi upang maging mayabang kundi upang lalo pa naming makilala ka at upang lalo ka naming masamba, mapapurihan at mapaglingkuran ng marapat. Ikaw po nawa ang mag-iisa sa amin ng liwanag. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong kasulatan. Lahat ng ito, O Diyos, maging ang aming pong mga kapatiran na nandun ang pagdadalamhati, ang pamilya ni Sister Jinjin. Ganun din, Panginoon, ang pamilya ni Sister Amor na sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nawa, Panginoon, pagkaloob mo ang comfort at ganun din, ipagkaloob mo ang kanilang mga pangangailangan. Ama, patawad din po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Alam namin na kamangmangan na magsubok itago ito. At alam namin na ang habag ay madarating kung ito ay sa iyo namin ay sasabihin. Kaya Panginoon, salisikin mo kami. Anumang mga mali, kasalanan, nawa Panginoon ay hugasan mo kami. Patawarin mo kami. At wala kaming ibang lalapitan. Wala kaming pwedeng ibang kapitan. Kundi ang dugo ng aming Panginoong Jesus na naghuhugas ng mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, sapagkat kay Kristo ay meron kaming katubusan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo ay meron kaming kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, muli ho, kagaya ng sinabi ko kanina, excuse me lang po. Sa buhay ni Job, kitang-kita natin ang pagiging soberano ng ating Panginoon. Nakita natin ang pagiging soberano ng Diyos sa spiritual evil. Si Satan ay walang magagawa, liban na siya'y pahintulutan ng Diyos. At kung pahintulutan man siya ng Diyos, merong hangganan. Sabi ng Panginoon,
Salingin mo lahat ng meron siya, pero si Job, wag mong hahawakan. So nakita natin na maging kay Satanas, soberano ang Diyos. We also saw that God is sovereign over moral evil. Sino yung mga moral evil? Merong dalawang grupo ng tao na tumangay doon sa mga ari-arian ni Job. Mga Scythians and mga Chaldeans. Itong mga taong ito ay nag-isip, nagplano na magnakaw at patayin yung mga alipin ni Job. These are morally evil people. But still, they are under the sovereign hand of God. And we also saw the natural evil, yung pumatay sa mga anak ni Job, a great wind from the wilderness. Maaaring ito ay, sa panahon natin tawag ay ipo-ipo. Ito pa rin ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng Diyos. We also saw last Sunday that the Assyrians, naalala niyo ho yung Assyrians? Ang Assyrian Empire na ginamit ng Diyos para parusahan ng bansang Israel. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi alam ng Assyria na hawak sila ng Diyos sa kanilang leeg at ginagamit sila. Basta ang mga Assyrians, ang gusto lang nila, manlupig, manakop, pumatay. Yun lang ang gusto ng mga Assyrians. They are morally evil people. But God is sovereign over them. Maliwanag ho yun sa Isaiah chapter 10. So muli, the problem of evil is there's no problem at all. Yes, hindi natin maipaliwanag lahat, hindi natin masasagot lahat, pero kaya ko sinabing there's no problem because lahat ng ito ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng Diyos. Hindi lamang ho para ipakita ang matuwid niyang katangian, hindi lamang ho para maluwalhati ang kanyang pangalan. And lastly, bakit ito pinahihintulutan ng Panginoon? Para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Romans 8:28, and we know that all things work together for good. Mga kapatid, lalo na kung tayo ay mga Kristiyano, alam natin kung may babalikan tayong mga masamang pangyayari sa ating buhay, makikita natin ngayon kung paano pala ito ginamit ng Panginoon kahit kung hindi pa tayo mananampalataya dahil alam na ng Diyos. Bago pa itatag ang sanlibutan, pinili niya na tayo para sa kanyang sarili. At siya ang kumikilos at soberano nagdedirekta ng ating mga hakbangin. Ang Diyos ay soberano. And we know that all things work together for good. Why? Because all things are under the sovereign hand of God, even evil. Kahit na ang kasamaan. Again, ang kasagutan hong ito ay hindi magsasatisfy sa lahat ng katanungan ng tao. Oo, maaaring merong mga tao na hindi tatanggapin ang isamang kudlit ng mga katotohanan ito, pero ito ang totoo sang-ayon sa Biblia. Ang Diyos ay soberano, ang Diyos ay matuwid, ngunit ang Diyos na soberano at matuwid, pinapahintulutan pa rin ang kasamaan na umiral upang maluwalhati siya, mapahayag ang kanyang mga matuwid na katangian at sa ikabubuti pa rin ng kanyang mga mananampalataya. So ang kasamaan ay hindi kumekwestiyon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kasamaan ay hindi rin nagkumekwestiyon sa kung may Diyos nga ba. Actually, ang kasamaan na nangyayari sa ating paligid ay pruweba pa rin na merong soberanong Diyos na may hawak sa lahat ng bagay. So that ends our study about the sovereignty of God. And alam ko ho, may mga katanungan. Kung meron ho, ay pwede nyo i-forward sa akin. Maging yung mga ating kaibigan at kapatiran na nanonood sa inyong mga tahanan, pwede nyo hong i-PM or i-text at susubukan po nating sagutin ang mga bagay po na yan. Okay, so that ends our study about the sovereignty of God. Dadako ho naman tayo sa isa pang katangian ng ating Panginoon na sa unang bigkas ay parang, tama ba yun? Well, ito ho yun. We will look at the simplicity of God.
simplicity of God, or sa ibang tawag sa theology, the unity of God, ang pagkakaisa ng Diyos. Simplicity, at itong word na simplicity ay ginagamit, hindi ibig sabihin simple lang, madali lang, hindi yun. Ang word na simplicity ay ginagamit natin in contrast sa complex. Nung elementarya tayo, kung inyo naaalala yung lesson, merong simple and complex machineries. Halimbawa, simple machines, yung pulley ba? Alam yung pulley, nung nag-aakyat ng hollow block dyan, hinahatak. Yung pulley na yon, ilan lang yung components nun. That is a simple mechanism. Pero meron din namang complex. Subukan mong buksan ang makina ng kotse, komplikado yon. Lalo na yung mga bagong mga sasakyan ngayon na may mga computer boxes pa, komplikado yon. Masakit sa ulo. Si Brother Totoy, komplikado yung mga makina na kanyang minimaintain na doon sa kanilang trabaho. Meron naman mga simple lang. Kagaya nga nung pulley o kaya martilyo. So that's how we are using the word simple. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi komplikado, ang ibig sabihin binubuo ng maraming parte. Hindi ganon ang Diyos. Nang hayaan yung basahin ko ang ilang mga talata, o ginahong puntahan. Sa 1 John 4 verse 8, ang sabi, God is love. Sa 1 John chapter 1 verse 5, ang sabi, God is light. Hindi light na magaang, kung hindi liwanag. Sa Hebrews chapter 12 verse 29, ang sabi naman ay God is a consuming fire. So God is love, God is light, and God is fire. Question: ano ba talaga ang Diyos? Siya ba'y pagmamahal? Siya ba'y liwanag? O siya'y apoy na tumutupok? Or siya ba ay 40%, 50% na pagmamahal? 35% na liwanag? At 15% na apoy? Ganun ba ang Diyos? Parang pizza na hati-hati? Para ba siyang isang makina na binubuo ng maraming parte? Yan ho ang tinutukoy ng doktrina ng pagiging simple ng Diyos. Hindi siya isang Diyos na hati-hati na maraming parte. Ang ating Diyos ay hindi ho isang Diyos din naman na kumbaga kung ano yung kailangan niya, ikinakabit lang niya. Naalala ko ho, halimbawa sa Amerika, may ilang uri ng gulong. Kapag walang snow, normal na gulong. Kapag may snow, nagkakabit sila ng gulong na pang snow. Nilalagyan pa minsan ng kadena para hindi ka babalaho sa niebe. Ganun ba ang Diyos? Nung bang Old Testament, alam niyo may mga tao ngayon, yun ang doktrina, nung lumang tipan, ang Diyos ay galit na Diyos. Sa bagong tipan, ang Diyos ay mabait na Diyos. Nung lumang tipan, ang Diyos ay mahigpit. Sa bagong tipan, ang Diyos daw ay maluwag, mabiyaya. Ganun ba ang Panginoon? Nagbabago-bago? Iba-iba ang parte? Doon ba sa lumang tipan, siya ba ay 80% consuming fire? And then sa bagong tipan, siya ay 100% love? At alam niyo, mayroong mga tao na diyan nagkakaroon ng kamalian. Kaya lumalabas ang ilang mga doktrina. Kagaya ng pagkakaila na may impyerno. Ay, hindi ako naniniwalang may impyerno ika ng iba. Bakit ika? Dahil ang Diyos ay love. At kung ang Diyos ay love, ang Diyos ba na nagmamahal? Parurusahan ng walang hanggan sa impyerno ang isang kaluluwa? Mapagmahal na Diyos ba yun? Pero nakakalimutan niya na ang mapagmahal na Diyos ay isang Diyos din na banal. Isang Diyos na matuwid. At isang Diyos sa kanyang katwiran at kabanalan ay galit sa kasamaan at sa masama. So muli ho,
Ang Diyos ba natin ay hati-hati? Ang Diyos ba natin ay binubuo or divided sa ibang mga parte? Well, the answer is definitely no. Hindi ho ganun ang ating Panginoon. So what do we mean when we say that God is simple? What do we mean sa theology about the simplicity or the unity of God? Let me borrow a definition from Wayne Grudem sa kanyang systematic theology. Ang ganda ng kanyang pagkakasabi. Ang sabi niya ito, God is not divided into parts. Hindi hati-hati sa iba't ibang parte ang Diyos. At wag nating isipin na ang Diyos ay parang tao na may iba't ibang parte ng katawan. Hindi ho ganun ang ating Panginoon because God is a spirit. So ang sabi ho ni Wayne Grudem, God is not divided into parts, yet we see different attributes of God emphasized at different times. Yan. Hindi mo ibig sabihin nagbago ang Diyos. Nakuha ho ba? Hindi ibig sabihin na, naalala ko ho, dun ho sa aming Bible school dati, merong isang teacher, isang pastor na nagtuturo sa Bible school, kilala siya sa pagiging terror ng mga estudyante. Siya daw ang tagaputol ng sungay. Supposed to be, mga Bible school student, may mga sungay, ano? Siya daw tagaputol ng mga sungay. Kilalang kilala sa pagiging terror. Pero nung bandang dulo, nung tumatanda na, bumabait. Ganun ba ang Diyos? Terror sa Old Testament, pero bumabait sa New Testament? Well, hindi ho. Ang sinabi ni Wayne Grudem, kaya ho napakaganda, yung mga katangian ng Diyos ay na-emphasize at different times. So muli, babalik tayo sa tanong ni Paul. Ano kung gustong ipakita ng Diyos? Hindi ibig sabihin nagbago ang Panginoon, pero paano kung gustong ipakita ng Diyos? Halimbawa na lang ay isang tao. Halimbawa si Brother Gab. Sabi si Brother Gab ay isang pintor. Talagang mula nung siya'y bata hanggang nung siya'y kabataan, talagang kitang-kita ang kahusayan ng kanyang pagpipinta. Pero pagdating sa hapon, alam niyo kung anong pinapakita niya? Galing sa basketball. Ibig sabihin ba nagbabago si Brother Gab? Hindi nawawala ang hilig niya sa pagpipinta. Pero pagdating sa hapon, dyan sa likod, pinapakita niya yung kanyang husay sa paglalaro. Hindi ibig sabihin nagbago ang Diyos. Hindi ho ganun. Ang punto ito, this attribute of God has always been called the simplicity or God's simplicity, using simple in the less common sense of not complex or not composed of parts. So hindi ho binubuo ng mga parte ang atin hong Panginoon. Kung yung naaalala, siguro lahat tayo ay nakaranas bumili. Lalo na sa mga kalalakihan, yung mga robot-robot na maliliit, inibili ng piso-piso, dos-dos, ina-assemble mo yun, iba't ibang parte. Hindi ho ganon ang ating Diyos. Again, let me borrow from Kevin D. Young sa kanyang definition. The simplicity of God means that God is not made up of His attributes. He does not consist of goodness, mercy, justice, and power. He is goodness, He is mercy, He is justice, and He is power. Sa madaling salita, ito yung sinasabi ho ni Kevin D. Young, which is very accurate. Ang Diyos ay hindi binubuo ng iba't ibang katangian. Yung mga katangian na yun sa kaperpektuhan, yun ang Diyos. Hindi siya binubuo ng mga parte. So walang panahon na hindi siya mapagmahal. At wala ring panahon na hindi siya galit sa kasalanan. Hindi siya nagbabago.
Ilang mga practical attribute o ilang mga practical na importance ng katotohanan ito. And by the way, kung inaisip natin anong mga talata, yung ating tinignan ng mga talata na ang Diyos ay hindi nagbabago. For I, the Lord God, change not. Sabi ng Panginoon, hindi siya nagbabago. Yun siya. Yung mga katangian niya, yun siya. At hindi siya again 10% righteous, 10% holy, 10% good. No. Yun sa kanyang kabuuan, yung mga katangian na yun ay siya. So, ilang mga practical na importance ng katotohanan ito. Number one, this truth will safeguard us from some theological ideas na nandiyan sa labas na nagsasabing ang Diyos ay nagbabago. Sabi ko nga ho kanina, there are theologians. Kapag kayo nagbasa, meron kayong pwedeng ma-encounter ng mga theological books na yon ang tinuturing na ang Diyos ay nagbabago. Iba siya sa lumang tipan at nag-iba siya sa bagong tipan. And then, there are also those who highlight God's attributes and use it to trump or undermine others. Nasabi natin to kanina. Masyado lang ine-emphasize ang isang katangian ng Diyos at the expense of other attributes of God. Sabi nga natin, ang Diyos ay mapagmahal. Lagi kong naririnig, o hindi naman lagi, madalas kong naririnig, ang Diyos naman mauunawaan niya na tayo ay mahina, na tayo ay makasalanan, na tayo ay natutukso. Ang Diyos naman ay maunawain na as if ang pagiging maunawain ng Diyos ay nagbabaliwala ng kanyang katwiran at kabanalan. Mga kapatid, yes, ang Diyos ay maunawain. Yes, ang Diyos ay mapagmahal. Oo, ang Diyos ay mahabagin. Kaya niya nga isinugo ang tagapagligtas. Hindi ibig sabihin, uunawain ka't mahabag sa iyo ang Diyos at papalagpasin na lang ang iyong kasalanan. Nagsugo siya ng tagapagligtas para kasumampalataya kay Kristo at magtamo ng kaligtasan. Hindi niya isasakripisyo ang kanyang kaperpektuhan na katangian para sa isa pang katangian. So, maiingatan tayo ng katotohanan ng na simplicity or the unity of God pagdating dito sa bagay ho na ito. Isang magandang halimbawa na narinig ko ho patungkol dito ay, well, in theology in general, but we can apply it here, ay parang isang panyo. Ang Diyos ay ito, halimbawa lang, sa lahat ng kanyang katangian. Hindi mo pwedeng hatakin ang isang lugar ng sobra nang hindi maapektuhan yung iba. Ako ba? Isa lang. Kaya pag hinatak mo ng sobra ang pagmamahal ng Diyos, ano nangyayari? Ano nangyayari? Nababatak yung iba. Pag hinatak mo ng sobra yung kahabagan ng Diyos o yung galit naman ng Diyos, mababatak din yung iba. Dahil hindi mo pwedeng i-separate ang mga katangian ng Diyos mula doon sa iba niyang katangian. Because God is not composed of parts. Kaya makikita natin ang katotohanan na ito ay napakahalaga. There are groups of people who even teaches that there cannot be an eternal literal hell. Nabanggit natin kanina, hindi pwedeng magkaroon daw ng impyerno kasi ang Diyos ay mapagmahal. Yun namang iba, some overemphasize, even declare a certain attribute of God to be the greatest of all His attributes. Yes, mayroong mga katangian ng Diyos na may mas na-highlight. Alam niyo, mas na-highlight, mas natututukan baga ng ilaw, mas kitang-kita. Pero hindi ibig sabihin na yun ang pinaka or higit na katangian ng Panginoon. So siya ay Diyos na hindi
hati-hati, kundi isang kulang ang salita natin. Hindi naman pwede sabihin nagkakaisang Diyos. Kasi parang ang dami niya. Kundi siya ay nag-iisa. Siya ay kumpleto, siya ay buo at hindi hati-hati sa kanyang sarili. Pero malinaw ang sinabi rin naman ni Wayne Grudem, some attributes are emphasized and not changed. Yung mga katangian ng Diyos, may mga pagkakataon na na-emphasize. Sabi nga natin, yun ang natututukan ng ilaw. Pero hindi ibig sabihin na nagbabago ang Panginoon. Ito ho ay totoo. Malinaw sa salita ho ng Diyos. Buksan na natin muli sa Romans chapter 9. Okay ho ba? So Romans chapter 9. Simulan ho natin sa verse number para hindi tayo magtagal, sandali lang po. Simulan ho natin sa verse number 22. Ito yung binasa ho natin nakaraan. Ang sabi ho ni Pablo sa Romans chapter 9, verse number 22, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction. So, paano kung gustong ipakita ng Diyos yung kanyang puot sa kasalanan? And then sa verse number 23, ang sabi, that He might make known what? The riches of His glory on the vessels of mercy, which He had afore prepared unto glory. Sa mga hindi ho naniniwala sa election, kailangan yung ipaliwanag itong sinabing vessels of mercy prepared unto glory. He has afore prepared. Bago pa. Inihanda niya na para sa kaluwalhatian. Well, ang madalasong paliwanag ng iba dyan, mga Hudyo lang yan, mga Hudyo. Verse 24, even us whom He hath called, not of the Jews only. At narinig ko mismo yun. Nasa Bible school ako, nagtanong ako, hindi ho ba kasama mga hintil dito? Hindi, Hudyo lang yan. Paano ho yung verse 24? Hindi, Hudyo lang yan. At lumipat ng subject. Ayaw nila. Liwanag, not of the Jews only, but also of the Gentiles. So, itong pagpili ng Panginoon na ito, nevertheless, ang punto natin na ito, pwedeng ipakita ng Diyos ang kanyang puot. At soberano rin ng Diyos na pwede niyang ipakita ang kanyang habag. Ang tanong ni Pablo, anong magagawa mo? Anong magagawa natin kung mahabag ang Diyos sa makasalanan? At anong magagawa natin kung ipakita ng Diyos yung kanyang puot sa makasalanan? Either way, matuwid pa rin ang Diyos. Yun siya. Yun ang kanyang katangian. Hindi siya nagbabago, hindi siya hati-hati. So dito ho natin siguro, marami pa tayong pwedeng puntahan. Nevertheless, natin tatapusin yung ating pag-aaral patungkol sa incommunicable attributes of God. So let's have a quick review. We looked at the aseity of God. God is independent. Hindi niya kailangan ng kahit ano o kahit na sino. Hindi niya kailangan ang anghel. Hindi niya kailangan ang tao. Hindi niya kailangan ang pera. Hindi niya kailangan tayo. Ganun ho ang ating Panginoon. He is independent. The immutability of God. Hindi siya nagbabago. The infinity of God. Siya'y walang hangganan. The eternality of God. Wala siyang simula at wala siyang katapusan.
omnipresence. Siya ay nasa lahat ng dako, 100% sa lahat ng oras. The omniscience of God. Yung kanyang kaalaman, alam niya perpekto ang lahat ng bagay. And then the omnipotence of God, lahat ng bagay ay kaya niya, at sa lahat ng bagay ay may otoridad siya. And lastly, pinag-aralan ho natin ngayon, the unity of God, the simplicity of God. Hindi siya hati-hati, hindi siya nagbabago. Sa kanyang katangian, siya ay nagkakaisa o may kaisahan sa kanyang katangian. And ngayong umaga hong ito, sisimulan ho natin ang pag-aaral sa second category, incommunicable. Now we will start at the communicable attributes of God. Ang sabi ni Louis Berkhof sa kanyang Summary of Christian Doctrines, these are, how will we define communicable attributes of God? These are the attributes of which we find some resemblance in man. Kaya siya tinawag na communicable. So pa ba ginagamit yung word na communicable? Halimbawa, ang COVID-19 is a communicable illness. Nakakahawa ba? Halimbawa, may COVID ako, pwede kong mahawa, pwede rin siyang magka-COVID. May isasalin. Doon ginagamit yung word na communicable. Itong word na ito ay pagdating mo sa pag-aaral sa katangian ng Panginoon, ito'y ginagamit because we find some resemblance in man. Ito yung mga katangian ng Diyos na makikita natin na may in a way, sa isang paraan o may paraan na nakakahalin tulad sa tao. At hindi yun nakakapagtaka. Bakit to? Sapagkat ang tao ay nilalang saan? Sa wangis at larawan ng Panginoon. And hindi yan physical, nakagaya nung pinalabas ng iba. Kung ikaw daw ay may puwet, ang Diyos ay may puwet din. Hindi yun. Mga katangian ng Diyos ang binibigyang pansin. So ang sabi ho ni Louis Berkhof, it should be borne in mind, however, that what we see in man is only a finite or limited and imperfect likeness of that which is infinite and perfect in God. Una, yung mga katangian na nahahawig, nakikita natin sa tao, ito ay limitado, hindi perpekto, and listen, apektado ng kasalanan. Magbigay ho ko ng halimbawa. Halimbawa ho ay wisdom. God is ilang beses sinasabi sa Bible, is a wise God. At tayo naman, bilang mga tao, inuutusan ng Biblia to be wise as serpents, but harmless as a dove. So we can gain wisdom. Anong pagkakaiba? Ang Diyos, hindi siya nag-gain ng wisdom. He is wise. He is wisdom. So, pagdating sa tao, ito ay imperfect. Pagdating sa Diyos, ito ay perfect. Sa tao, finite. May hangganan. Sa Diyos, infinite. Walang hangganan. Sa tao, yung ating wisdom, affected ng kasalanan. Sa Diyos, no darkness at all. God is light and in Him is no darkness at all. Hindi apektado ng anumang kasalanan. So, maging dapat maingat po tayo. Dahil may tendency, listen po, may tendency tayong itulad ang Diyos sa atin. Tama ho ba? Balik tayo doon sa kanina. Ang Diyos na mapagmahal, hindi magpaparusa. Bakit? Anong ginagamit ating basihan doon? Hindi ang Bible. Ano? Yung sarili. Kasi yung mga tao, mahal ko hindi ko sasaktan kasi mahal ko. So it's more on paghahalintulad ng Diyos sa tao kaysa sa tao sa Diyos. Well, sa systematic theology ho ni Wayne Grudem, he subcategorized, let me read this. Grudem subcategorized the communicable attributes of God na nakita po ho na magiging malaking tulong at magiging gabay natin sa ating pag-aaral. Kanya itong hinati-hati dito, attributes of God's being, mental attributes of God,
moral attributes of God, attributes of purpose, and summary attributes. So ito yung mga ginamit niyang subcategory under communicable attributes. Again, lahat ng ito ay theological words. Okay? Hindi ito biblical words. Ito ay mga theological words para matulungan ho tayong ito ay maunawaan. So using this subcategory na ginamit ho ni Wayne Grudem na I think na helpful para mas maunawaan ho natin, ay tignan natin una, at dito ho siguro din tayo matatapos ngayong umaga. Una, we will look at the attributes of God describing His being. Yung kanyang essence. Mahirap kasi pag sinabing being, sa Tagalog, katauhan. Wala namang katauhan ang Panginoon. Kung sino siya, yung mga katangian niya, kung ano siya. Una, the spirituality of God. Nahagingan natin ito kanina. God is Spirit. Buksan natin si John chapter 4. So John chapter 4, John chapter 4, verse number 24. John chapter 4, verse 24. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus bilang tugon doon sa Samaritan woman? God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay espiritu. Wala siyang laman, wala siyang dugo. At ang sabi rin ho sa Luke 24 verse 39, ang sabi ni Jesus, behold my hands and my side, that it is I, handle and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. So sinabi ni Jesus na ang spirito daw, walang laman, walang buto. So hindi natin ito pwedeng timbangin, hindi natin pwedeng mahawakan, hindi natin siya pwedeng sukatin sa mga pisikal na paraan na sanay tayong sumukat. Sa mga nag-aaral ho ng science, ng elementary, alam natin ang hangin, may timbang ba ang hangin? Meron. Ang hangin na lumulutang-lutang, iniihip-ihip, may timbang ang hangin. Pero pagdating sa Diyos, bakit ko sinasabi yan? Kasi meron mga tao, ang akala nila sa spirito, parang masamang hangin lang. Umiihip-ihip dyan sa pahimpapawid. Hindi ho ganun. Ang Diyos ay espiritu. Walang laman, walang buto. When we say the spirituality of God, hindi ito pumapatungkol sa kanyang katangian bilang espiritual, na para bang spiritual na Kristiyano, kung hindi mismo sa kanyang essence. Sino siya sa kanyang sarili? Yung kanyang, paano ba ibibigay yung salitang essence? Kung ano yung bumubuo sa Panginoon. Kumbaga, sa ulam, ingredients. At sa kanyang kalagayan, siya ho ay espiritu. At pagdating ho dun nga sa ating binasa sa John chapter 4, ang konteksto nito ay kinakausap ni Jesus ang Samaritana, at sa kanilang pakikipag-usap, ang sinabi ni Jesus, ang Diyos ay espiritu. This means, sabi ni Louis Berkhoff, that He is essentially spirit, and that all the qualities which belong to the perfect idea of spirit are necessarily found in Him. Lahat ng perpektong katangian ng espiritu ay nasa Panginoon. The fact that He is pure spirit excludes the idea that He has a body or of some kind or in any way visible to physical eyes. Dahil ang Diyos ay espiritu, wala siyang katawan. Dahil ang Diyos ay espiritu, siya ay hindi nakikita. Tingnan natin, liban na gustuhin niyang magpakita. Okay?
Ngunit sa kanyang katangian, sa kanyang kalagayan, siya ay Espiritu. Kaya nga ho, isa ito sa mga rason, alam niyo kung bakit? Bakit kaya ayaw ng Diyos ng mga rebulto? Bakit? Buksan ho natin sa Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy chapter 4. Subukan ho natin sa verse 15. Anong sabi ho ng salita ng Diyos? Deuteronomy chapter 4, verse number 15. Take heed therefore, good heed. Ano pa ibig sabihin yan? Mag-ingat kang mabuti. Bantayan mong mabuti. Ano daw yung kailangan pag-ingatang mabuti? Take heed therefore, good heed unto yourselves, for ye saw no manner of similitude on the day that the Lord spake unto you in Horeb out of the midst of the fire. Nung nagsalita ang Diyos sa inyo mula sa apoy dun sa Horeb, wala kayong nakita. Yes? Bakit wala sila nakita? Kasi ang Diyos ay Spirit. Hindi nakikita. Ano nang sabi ng salita ng Panginoon? Verse 16. Lest ye corrupt yourselves and make you graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female, the likeness of any beast that is on the earth, and the likeness of any winged fowl that flieth in the air, the likeness of anything that creepeth on the ground, the likeness of any fish that is in the waters beneath the earth. Baka mag-ingat kayong mabuti kasi nung nagsalita ang Diyos, wala kayong nakita. Baka gumawa ka ng ano-anong imahe. Mukha mang lalaki, mukha mang babae, mukha mang hayop, mukha mang isla, o mukha mang ibon. Mag-ingat ka, huwag kang gagawa kasi wala kang nakita. Para bang, Brother Danny, i-drawing nyo nga si Columbus. Sino ba yung Brother Paul? Hindi ko alam. May picture ka? Wala. Nakita mo? Hindi. Anong katangian niya? Hindi ko alam. Paano ko i-drawing? Ano ang tsansa na ma-drawing nga ni Brother Danny si Columbus? Meron o wala? Wala. Listen, ano ang tsansa na lahat ng mga rebultong ito, yun nga ang Diyos? Walang tsansa. At hindi marapat dahil wala silang nakita. Ano man ang iguhit ng tao, ililok ng tao, ano mang material ang gamitin niya, hindi yun ang Diyos. Sa verse number 23, ang sabi ho ito, take heed unto yourselves, lest ye forget the covenant of the Lord your God, which He had made with you, make you a graven image or the likeness of anything which is the Lord thy God hath forbidden thee. Mag-ingat ka, baka matukso ka na lumilok ng isang bagay na nakikita. Pinagbawal ng Diyos. Now, sana ho alam natin, yung utos ng Diyos na huwag tayong gagawa ng anumang inanyuan, hindi ibig sabihin lahat ng statwa ay bawal. Ibig sabihin ng lahat ng larawan ay bawal. Lahat ng statwa at lahat ng larawan, ang sabi sa commandment ng Panginoon na huwag nating gagawin, huwag yung sasambahin, huwag silang yuyukuan, huwag silang pagliling, huwag ituturing na Diyos. May picture ho ako ng misis ko dyan sa bahay. May picture kami ng anak namin. Pero hindi namin dinadalanginan, hindi namin yuyukuan, hindi namin tinatawagan. Hindi namin dinadalanginan. Bakit? Larawan lamang yun. Pero kung sasabihin mo, ito si Jesus. No. Ayaw ng Panginoon. Ang Diyos ay Espiritu. Therefore, wala siyang pisikal na katawan na binubuo ng mga pisikal o material na bagay. Hindi siya isang enerhiya lamang o kaisipan lamang.
Hindi siya ideya lamang. Alam niyo, may mga philosopher, na ang tawag nila ang Diyos ay idea lang. Idea na tinuro lang, kinaugalian lang, kaya naniniwala lang. Wala talagang Diyos. Nasa isip lang daw. Well, that is not true. He is not merely a vapor or steam. Hindi siya hangin lamang. Hindi siya ginawa ng anumang bagay. Hindi siya kagaya ng spirito ng tao na limitado at ginawa ng Diyos. Ang Diyos ay spirito. And when we say God is spirit, it means that God exists as a being that is not made of any matter, has no parts or dimensions, is unable to be perceived by our bodily senses, and is more excellent than any other kind of existence. And this is from Wayne Grudem. When we say daw that God is a spirit, ibig sabihin, hindi siya binubuo ng anumang material. Nung construction ho dito, ang daming material na dumating. At binubuo yan ng iba't ibang material. At hindi tayo pwedeng, siguro 4 years or 5 years ago, pumutok yun sa internet at sa mga science, the God particle. Hindi tayo pwedeng pumunta sa laboratorio, okay, tayo, eksperimento at hopefully makagawa tayo ng Diyos. Well, hindi ho ganun. He is not composed of any matter. He has no parts or dimensions. Wala siyang parte at wala siyang sukat. Bilhin mo man ang pinakamahal na metro o timbangan, hindi mo masusukat ang haba, ang laki o ang bigat ng Diyos. And because God is a spirit, we are unable to perceive Him by our bodily senses. Alam niyo yung bodily senses? Sense of touch, sense of smell, sense of taste, sense of sight, ano pa? Sense of hearing. Hindi natin kaya. Liban. Okay? Na-reveal ng Diyos ang kanyang sarili. At ginawa niya yun. Hebrews chapter 1, verse 1. Ang Diyos, noong mga unang panahon, sa maraming mga pagkakataon, sa maraming paraan, ay nagsalita. Pwede niyang ipahayag ang kanyang sarili. Pero hindi natin, dali lang. Nararamdaman na natin. Tumitindig na yung balahibo. Natutukan ka lang pala ng aircon, kaya tumitindig yung balahibo. At alam niyo, maraming mga tao, yun ang nila, pakiramdam. Damahin natin si Lord. Well, no, ang sabi ng Bible, kilalanin natin si Lord. Hindi damahin. So, God is a spirit. And because He is a spirit, He is more excellent than any other kind of existence. Siya ay perpekto sa kanyang katangian, sa kanyang kalagayan bilang espiritu, at ibig sabihin siya ay lalo at higit at walang hanggang mas dakila sa lahat ng bagay na umiiral. There's another reason that we are really dependent upon, the revelations of God. Kaya ho tayo talagang labis na nakadepende sa paghahayag ng Diyos. Bakit? Dahil hindi natin siya pwedeng makilala, makita, maranasan, maramdaman, marinig, liban na siya ang magpahayag ng kanyang sarili. At nakita natin, nagpahayag siya, general revelation, andyan ang kanyang mga nilikha, general revelation sa puso ng tao, inilagay niya ang kanyang batas, specific or special revelation sa pamamagitan ng kanyang salita. Pinahayag niya ang kanyang sarili. For us to know Him, and we are in need of illumination or enlightenment of the Holy Spirit to know Him. Buksan na natin sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, yung huling sinabi lang ho doon sa definition o sa sinabi ni Wayne Grudem, kailangan natin ang enlightenment, ang illumination ng banal na spirito para makilala natin siya, para maunawaan natin siya at yung kanyang mga katotohanan. Verse 14, 1
1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ano po ang sabi? But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Why? For they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. We need the Spirit of God. Kailangan natin ang Spirito ng Panginoon, ang pagre-reveal ng Diyos. Sa verse 9, ang sabi ho dyan, 1 Corinthians chapter 2, verse 9, But as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Hindi daw nakita ng mata, narinig ng tenga, ang inihanda ng Panginoon para sa mga mananampalataya. Verse 10, ang sabi, But God, what? Hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Kaya alam nyo, sabi ni Pablo sa kanyang sulat, merong mga tao aral ng aral pero hindi makarating sa katotohanan. Marami hong mga tao, mas maraming alam sa Biblia kaysa sa atin, pero hindi makarating sa katotohanan. Dahil hindi sapat ang kaalaman. Kailangan magpahayag, magbigay liwanag ang Panginoon. Kailangan buksan ng Diyos ang puso ng tao. So hindi siya masusukat, hindi siya makokontrol, hindi mo siya pwedeng ilagay sa isang lalagyan at dun lang siya. Hindi ho ganun ang ating Panginoon. Ang ating Diyos ay Spirito. We worship a God who is a Spirit. Therefore, sabi nga ni John, we must worship Him in what? In spirit and in truth. Marami hong mga tao, ang focus nila ay material. Ang focus nila ay physical. Lalo na pagdating sa pagsamba. O nawa tayo hong mga kapatid, ang focus natin ay spiritual sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Well, dito ho natin tatapusin yung ating pag-aaral ngayong umaga patungkol ho sa ating pag-aaral sa attributes of God's being. Ang Diyos sa kanyang kalalagayan, ano ba siya? Siya ay Espiritu. So, sino man na nagtuturo sa Diyos na nakikita, sa Diyos na bato o anumang nililok, alam natin na ito agad ay hindi katotohanan, sapagkat ang tunay na Diyos na pinapakilala ng Biblia ay Espiritu. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po at tunay, O Diyos, liban na Ikaw mamibigay ng liwanag, liban na Ikaw magbukas ng aming mga mata. Tunay, ang mga bagay na ito'y magiging karunungan lamang, ngunit hindi katotohanan sa aming mga buhay. Nawa, O Diyos, gusto namin na hindi lang ito maging impormasyon, kundi gusto namin na tunay na makilala Ka. At alam namin na ito'y imposible liban na ipahayag mo ang iyong sarili saan. Panginoon, turuan at tulungan mo kami. Nawa sa mga pag-aaral namin sa iyong salita ay lalo naming makilala Ka. At ito'y magresulta sa lalo naming pagsusumipag sa kabanalan, at lalo naming pagtatapat sa iyo, at lalo pang mas malalim at mas mataas, mas malawak, mas mainit na pagsamba sa iyo. Salamat po, O Diyos, sapagkat Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ay nasa lahat ng dako. At oo, alam namin, ang lahat ng bagay, maging ang lahat sa aming mga buhay, ay nasa ilalim ng iyong soberanong kamay. Ama, muli, samahan mo kami tulungan, maging sa pagpapatuloy ng aming gawain ngayong umaga. At nawa ang mga katotohanan ito na aming naalaman ay hindi mauwi sa kayabangan, kundi lalong magpakumbaba sa amin at mauwi sa lalong kabanalan ng aming mga buhay. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Dadako ho tayo sa ating 15-minute break sa ating mga kapatiran na katutok sa ating live stream. After 15 minutes ho, mag-resume ang ating live stream sa ating worship service. God bless po. Muli ho, ang mga hindi pa ho nakatala sa ating logbook o notebook, pakita lang ho ang inyong pangalan at cellphone number. Pergab. At i-maintain ho natin ang physical distancing